Mas POV. Nang matapos na akong magbanyo ay mabilis akong lumabas sa banyo ng mga babae. Ngunit pagkalabas ko ay kasabay ko rin na may biglang humawak sa braso ko't mabilis akong hinila palapit sa kanya. I was about to shout pero inunahan niya at mabilis na tinakpan ang bunganga using his hand. Pinaharap niya ako sa kanya and it was Lino. Ano na naman bang kailangan na lalaking to? Galawang kidnapper lang? Huwag kang sumigaw or else hindi ako magdadalawang isip na angkinin ka dito. Pagbabantaan niya sa akin. Napalaki ang mata ko dahil sa sinabi niya at baka totohanin nga niya talaga. Hirap pa nga akong kalimutan yung nangyari last week. Tinanggal kong kamay niya na nakatakip sa bunganga ko. Ano kailangan mo? Tanong ko. Nanatili ako nakatitig sa kanya at ganun din ang ginawa niya. Ano? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ko pero hindi niya sinagot yung tanong ko. Seryoso nakatitig lamang siya sa akin. Ano ba kasi yun? Kung wala ka rin namang sasabihin, babalik na lamang ako doon. Mariing sabi ko sa kanya at akmang tatalikuran ko na siya. Pero mabilis niyang hinigit ang bewang ko. Ano ba naman ito? We need to talk, he deeply said. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. But we're talking right now, I said. Natahimik ako. Ilang segundo rin ang lumipas pero ni isa sa amin ay walang nagsasalita at tanging tunog lamang na nanggagaling sa speaker ang naririnig. Malakas kasi ang tugtog kaya panigurado kahit sa labas ay rinig na rinig ang tunog na nanggagaling sa speaker. In private, he said. Napataas naman ang isa kong kilay dahil sa sinabi niya. At anong pag-uusapan natin Mr. Gamos? Formal na tanong ko sa kanya. I saw him smirk. Kaya hindi ko maiwasang mapairap sa kawalan. Gustong-gusto niya talagang ngumingisi. Bakit? Hindi ba niya namamalaya na mukha siyang mananamantala at baliw at the same time habang nakangisi? Lino, stop smirking. Naaasar ako sa paraan ng pagngisi mo. Naiinis na sabi ko sa kanya. Narinig ko naman ang mga munting tawa nito. Saan mo gustong mag-usap tayo? Sinabi mo ng pribado, kaya hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla siyang sumabat. In my car, or if you want, let's check in here. Mas magandang sa kwarto mismo at mas makakapag-usap tayo ng maayos, he said. Ayoko nga, baka kung ano pang gawin mo sa akin. Pagtanggi ko sa kanya. I don't want it, baka ano lang ang gawin niya sa akin. Dahil sa nangyari noong last week parang magkaka-trust issue ako sa kanya pagdating sa mga bagay-bagay. Like, talking privately, mukha pa namang masamang tao itong si Lino ngayon. Napatingin ako sa kanya at pinagmamasdan ko lang siyang tumatawa na parang baliw. At anong nakakatawa, Aber? Taas kilay kong tanong sa kanya. Umiling-iling lang siya at patuloy pa rin sa pagtawa. Isa pa talaga, kapag hindi ka tumigil sa kakatawa mo, talagang sasapakin na kita. Naiiritang buliyaw ko sa kanya. Okay, he said at mabilis na rin naman siyang napatigil sa pagtawa. Tss, baliw nga talaga? Bakit parang may iniisip ka? Parang may gagawin ulit ako? Ha? Tanong niya. Sinamaan ko lang siya ng tingin. Bakit? Totoo naman ah. Para sabihin ko sa'yo kung hindi mo ginawa yung nangyari last week, hindi sana ako ganito na mag-iisip ngayon. Alam mo bang hirap na hirap ako matulog sa tuwing naalala ko yun? Leche ka! Agad naman ako napatigil sa pagsasalita nang ma-realize na nasobrahan na yata ako ng mga nasabi sa kanya. Baka isipin niya na hindi ako makaget over sa nangyari noon. Wala man lang pagpreno sa pagsasalita. So hindi ka pa rin makapag-move on sa nangyari last week? Tama ba ako? Mapang-akit niyang tanong. Eto na nga bang sinasabi ko? Until now ay masama ko pa rin siyang tinitignan. Oh come on, let's talk. Mabilis lang naman. Nanatiling seductive ang boses niya. Inaakit niya ako. No way, ayoko na ulit mangyari yon. Dapat galit ako sa kanya ngayon. Sa ginawa niya last week pero na-realize ko na nagpaubaya rin ako at isang malaking katangahan ang ginawa ko at mabuti na lamang ay napigilan kung pwedeng mangyari. Okay, basta mabilis lang ha. At tumango naman siya. Maglalakad na sana kami pero may bigla na lamang sumigaw. Kaya napahinto kami sa paglalakad. Alam ko kung kanino ang boses na yon. Mami! Nakita kong tumingin si Lino sa batang babaeng nasa harapan namin ngayon. Walang nakikitang emosyon ang mukha niya.
Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon niya kapag nalaman niya na isa si Clara na anak namin. Mami, saan ka pupunta? At tumingin siya kay Lino at binalik din ang tingin niya sa akin. And why are you with him? Nagtatakang tanong ng anak ko. Yumuko ako at hinalikan ng noon niya at maingat na hinaplos ang mukha niya. We was about to talk in private, anak. And you, bakit mag-isa ka lang? I ask. Hindi ko nakikita ang reaksyon ni Lino. Bahala siya. Anak naman niya ito at sasabihin ko rin naman sa kanya ngayon din. Kaso biglang dumating si Clara. Sana lang at huwag siyang magalit at matanggap niya sana ang mga anak namin. Wala po. Hinahanap po kasi kita, Mommy. Who is he po? Siya po ba si Daddy? He looks like Kuya Meljan. Nagtatakang sabi niya. Ngumiti lang ako sa kanya tumingin kay Lino. Nakatitig lang siya kay Clara at tila sinusuri ang mukha nito. Nakikita ko rin ang pagkagulat niya dahil halatang halata naman. Tumingin si Thelma sa kanyang anak na si Clara. Lumapit naman si Clara sa kanyang ama and she slowly hold her father's hand. Clara is now smiling to Lino. The shock in his face are gone at tila nanlambot ang itsura nito nang hawakan ni Clara ang kamay niya habang ngumingiti. Hello po, ikaw po bang daddy namin? Because you look like Kuya Meljan. He's also handsome po like you. Ngiting tanong ni Clara kay Lino. Kahit kambal sila ni Meljan ay mas nakasanayan na ni Clara na tawaging kuya si Meljan. Hindi na rin pa tumutol si Meljan sa pagtawag ni Clara sa kanya. Hindi alam ni Lino kung anong nararamdaman niya ngayon. Tila naguguluhan pa rin siya at nahihirapang maproseso sa isipan niyang kanyang nakikita. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang batang babae na nasa harapan niya at hawak-hawak pa rin ng kamay niya ay kamukhang kamuka. Ang babaeng minamahal niya walang iba kung hindi si Thelma. Hindi alam ni Lino kung anong kanyang sasabihin. Tila umatras ang dila niya. Daddy! Clara said. Bumilis na ngayon ang tibok ng puso niya. Pero the way that she called him daddy, nagpapalambot ng puso niya. Napakagaan na loob kahit papano. Mommy, why po daddy's not talking? Hindi po ba siyang daddy namin? But it's impossible because kamukha niya si Kuya Meljan. Nalulungkot na tanong ni Clara sa kanyang ina. Nakahawak naman ngayon si Thelma sa bandang puso niya. Natutuwa siya sa kanyang nakikita. Mas masaya pa sana kung narito si Meljan. Naluluha si Thelma, ngunit pinipigilan niya. Ngumiti si Thelma sa kanyang anak. He's your daddy, baby. Maybe nagulat lang si daddy, okay? Kasi malaki ka na. Nakangiti pa rin si Thelma kay Clara. Lumiwanag naman ang mukha ni Clara at ngumiti na sobrang laki. Sabi na nga po ikaw pong daddy namin. Masayang banggit ni Clara at mabilis na niyakap ang bewang ni Lino dahil medyo maliit pa ito. Hindi tulad ng kakambal niya na kahit 4 na taon pa lamang siya ay pang 5 to 6 years old ng height niya. Tumingin si Lino sa ibaba dahil maliit pa lamang ang batang babae na tinatawag siyang daddy. Tila may nagtulak sa kanya para haplusin ang buhok ng batang nakayakap sa bewang niya ngayon. Umangat ang tingin nito sa kanya at ninitian. Hindi niya magawang ngitian ito pabalik dahil naguguluhan na siya sa kanyang mga nararamdaman. Malakas pa rin ang pagtibok ng puso niya. Tumingin si Lino kay Thelma na masayang nanunood sa kanila ngayon. Nagtataka lamang si Lino nang tiningnan si Thelma. I think kailangan na talaga nating mag-usap ngayon, Lino. Mahinahong sabi ni Thelma. Napatango na lamang si Lino kay Thelma. Binuhat naman na ni Thelma si Clara at naglakad na sila. Sumunod lamang si Lino. Nang malapit na sila sa stage ay binaba na ni Thelma si Clara. Ihahatid ko lang si Clara kila kuya. Antayin mo na lamang ako dito. Mahinang sabi ni Thelma. Hindi na niya hinintay pa ang magiging sagot ni Lino at naglakad na sila papunta sa table number 1. Kuya, pabantay na muna sila ha? Tumango lang si Kuya Zobel niya at lumapit si Thelma. Kay Meljan at tinalikan niya ito sa noo. Mabilis na naglakad pabalik si Thelma kung saan niya iniwan si Lino kanina. Nakita niya si Lino tinaya na itong lumabas na muna sila para makapag-usap. Sinundan lamang ni Thelma si Lino at napansin niya na sa may garden pala sila ng hotel na ito at malapit din ito sa parking area. Huminto si Lino kaya huminto rin sa paglalakad si Thelma. Humarap si Lino, sa kanya tinintay siya nito magsalita. Huminga ng malalim si Thelma bago magsalita. They are just staring each other. Thelma breathed again at pinapakalmang kanyang puso
dahil parang gusto nang kumawala ng puso niya sa kanya. I want to confess something, Lino. Please listen and understand me too. Telma said. Hindi sumagot si Lino at nakatitig lamang siya kay Telma. We had a child, twins. Yung kanina si Clara yon. Siyang huling pinanganak ko. Meljan and Clara ang pangalan nila. It's been 5 years since I gave birth to them. Noong umalis ako't pumunta kami sa New York ay saka ko na rin nalaman na 1 buwan na pala akong buntis. Pinagbubuntis kong anak natin. Nung araw na bago ako tumakas sa'yo ay may nangyari sa atin at nagbunga yun. Ipinikit ni Telma ang mata niya at binuksan ulit at sinalubong ang mga titig ni Lino. 4 na taon na sila, Lino, at sa susunod na taon ay magli5 taon na sila. You know what? Nung lumalaki na sila hinahanap-hanap ka na nila, lalong-lalo na si Clara. She's always asking kung nasaan ang daddy niya, pero sinagot ko lamang na nasa malayong lugar at nagtatrabaho para sa kanila. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa yung tungkol dito. Alam kong 5 years nang nakalipas simula nang huli tayo magkita noon. Alam nila mom and dad, pero hindi ko sinabi sa kanila na sabihin sa'yo and naging tahimik na rin ang pamilya ko about sa pagbanggit tungkol sa'yo. To be honest, may balak naman akong sabihin sa'yo eh. Ngayon at kasama ko sila, gusto kong ipakilala sila sa'yo na kasama ko. Noong unang araw na nakita muli tayo hindi ko sinabi sa'yo sa mga magulang mo dahil hindi ko naman kasama ang mga bata. To be honest, gustong-gusto ko na talaga silang ipakilala sa'yo. Dahil sabik na silang makilala ka. Iniisip ko nga rin na baka may bagong pamilya ka na at baka too late na para sabihin sa'yong inililihim ko. Dahil ayoko naman na makasira ng ibang pamilya at baka hindi mo sila tatanggapin. Napatigil sa pagsasalita sa Telma when Lino hugged him. Don't say that, wife. I will accept them. Mahinang bulong sa kanya ni Lino. Telma is now smiling because of what she heard. Kumawala na si Lino sa pagkakayakap sa kanya. He caressed her cheek at hinahaplos ito. Hindi na mapigilan pa ni Telma ang mga luha niya at kusa nitong tumulo sa mga mata niya. I'm sorry kung ngayon ko lang sinabi. I'm just waiting for the right time para sabihin sa'yo na may anak tayo. Umiling lamang si Lino at gumuhit ang maliit ng ngiti nito sa kanyang labi. It's okay. Don't say sorry. Naintindihan ko, Telma. Hindi mo man sabihin ang buong detalye ay naiintindihan ko na. He said at patuloy pa rin sa paghaplos si Lino sa mukha ng babaeng minamahal niya. Tumango si Telma at ngumiti. But I want to say everything to you. Gusto kong mas guminhawa na tong nararamdaman ko. Gusto kong sabihin sa iyong lahat, Lino. And after all what you did to me before is napatawad na kita. And you deserve to know the truth. Ikaw at ang mga anak natin, karapatan nilang makilala ka at alam kong sabik na sila sa pagmamahal ng kanilang ama at ikaw yon. And now Lino's now smiling. Masaya siya sa kanyang narinig sa sabik na mga anak nila Telma sa kanya. Sa pagmamahal niya para sa kanila, he can't wait the right time na mabuo ang pamilya nila ulit. Umupo si Telma sa may isang bench at ganun din si Lino. Nakatitig lamang si Lino kay Telma na ngayon ay nakatingala na sa kalangitan habang tinitignan ang mga bituin na nagkikislapan sa langit. You know what? Nahihirapan rin ako pero kinaya ko. All I say is mahirap maging single mom. Kapag wala sila mom and dad at kuya na tutulong sa akin sa pag-aalaga sa kambal ay sobrang nahihirapan ako dahil hindi ko alam kung sino ang uunahin kong padededehin dahil pareho naman silang nabi-breastfeeding noon. Natatawa si Telma. Sa nasabi niya, ngunit si Lino hindi man siya nakangiti ngayon, ngunit sa kaloob-looban niya ay masaya siya. Sobrang saya at ngayon lamang niya naramdaman ang tunay na saya habang nakatingin sa babaeng labis niyang minahal sa matagal na panahon. Kahit buntis pa lamang ako noon, nagtatrabaho na ako at nag-iipon para sa panganganak ko at pagbili ng mga kakailanganin ng kambal. Nag-alok sila mom and dad ng pera sa akin, pandagdag sa gastusin pero tinanggihan ko. Dahil gusto kong sariling pera ko't pinaghirapan ang ginamit ko. Kahit hiwalay na tayo noon, ay mas pinili kong wag umasa sa pamilya ko. Lalong-lalo na pagdating sa gastusin para sa kambal. Kahit nahihirapan, kinakaya ko pa rin. Nagpapasalamat ako dahil pinagpahinganan nila ako sa pagtatrabaho noon bago pa ako manganak. But I saw some pictures of you. Pero hindi naman halatang buntis ka, tanong ni Lino. Dahil ang manager kong nagsabi, gusto rin niya akong protektahan at baka kapag nalaman ng lahat na buntis ako ay
Paniguradong pag-uusapan ako at baka madami pang pinagbubuntis ko kung maapektuhan ako. Kaya mas pinili ko maging matahimik about sa mga anak natin. Ayoko rin silang masyadong expose sa maraming tao, lalong-lalo na noon. Gusto kong malayo sila sa mga ibang tao na toxic at walang magandang maimpluwensya sa kambal. Marangal at magalang ko silang pinalaki at ayokong mawala na lamang yun bigla. Masaya naman ako dahil isang salita lamang sila, kailanman ay hindi ko sila pinagalitan dahil walang rason para pagalitan sila at lalong-lalo nang saktan ng damdamin ng mga anak natin. Pero sa totoo lang, nasaktan ko na nga sila eh. Yun yung magsinungaling patungkol sa'yo na nasa malayong lugar ka at nagtatrabaho para sa kinabukasan nila. Pero ang totoo ay hindi alam ng daddy nila na may anak siya. Sa 5 taon na ay wala akong nabalitaan patungkol sa'yo at hindi rin naman ako masyadong active sa social media dahil nagiging abala rin ako sa pag-aalaga sa kambal. Thank you for raising, for being respectful. Nakangiting banggit ni Lino kay Telma. Tumingin si Telma sa kanya't ngumiti. Binalik muli ni Telma ang tingin niya sa kalangitan. She had galaxy in her eyes, a universe in her mind. At hindi siya makapaniwalang nasaktan lang siya ng sobra dati. Ang babaeng ito ay nararapat ng kaligayahan. Siya ay karapat-dapat sa isang mapayapang buhay at isang magandang buhay. Hindi niya deserve ang ginawa nito sa kanya noon. You're so brave and enough, Telma. I'm happy for you, he said, but Telma didn't look at him dahil busy siya sa pagtitig sa mga bituin sa kalangitan. I should be the one to say thank you to you, Lino. And now she's looking at him while smiling. Kitang-kita ni Lino sa mga mata niya na masaya talaga to. Naguguluhan man siya ay nagtanong pa rin siya. Uway, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng regalo na pinagmamalaki ko, Lino. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng lakas at patuloy pa rin. Ako nabubuhay at nagpapakatatag ngayon. It's our twins. Mas nilakasan kong loob ko at mas nagpakatatag para sa kanila. Mas naging doble pa ako dahil pagiging amatin ako na sa kanila. But ay yun isa ka sa kinakailangan nila, lalo ng pagmamahal mo sa kanila. Kahit ibigay kong sobrang pagmamahal ko, ay alam ko makukulangan pa rin sila hanggat hindi nadadama ang pagmamahal sa kanilang ama. Nakakapagpakalma ng pusong sinabi ni Telma. Pero nasubukan mo na bang sumuko? Mahinahong tanong ni Nino kay Telma. Natawa ng konti si Telma bago sagutin ang tanong ng kanyang dating asawa. Minsan parang gusto ko nang sumuko at nakaramdam din ako ng pagod pero sa tuwing nakikita ko mga anak natin ay nabubuhayan ako. I want the best future for them. That is why I'm doing my best para mapalaki sila ng tama at marespeto noon at hanggang ngayon. Hindi mahalaga kung gaano ako pagod dahil palagi ako nakakahanap ng lakas para sa ating mga anak. Alam kong hindi ako perpektong tao. Hindi perpektong ina sa mga anak ko pero ginagawa ko lahat ng ito by myself. Ginagawa kong lahat para sa kanila. Ayoko mawala sila sa akin. Mahal na mahal ko mga anak natin, Lino. Mahal na mahal kong kambal. Sabi niya't nakita niyang umiiyak na ngayon si Telma sa harapan niya. Ang makita siyang umiiyak ay tila milyon na karayom ang tumutusok sa puso niya. Nasasaktan siya na nakikita niyang umiiyak si Telma sa harapan niya. Hindi na bagay ito sa kanya. Nakita at mismong siya ang dahilan ng pagluha nito noon. Pero iba yung ngayon, nasasaktan siya habang nilalabas ni Telma ang mga nararamdaman nito. He want to hold her hand but naisip niya na tama lang at pakinggan na muna niya ang side ni Telma. He fully understood everything but he wants to help her para kahit sa ganitong paraan ay makabawi siya at gumaan ang nararamdaman ni Telma. You're so brave and strong, Telma. Salamat sa pagiging mabuting ina sa kanila. Salamat dahil pinili mong lumaban kahit pagod ka na. Hindi ka ba nagagalit? She asked. Umiling si Lino at ngumiti kay Telma. And this time ay tumibok na naman ng mabilis ang puso niya nang makita niyang umingiti sa kanyang ex-husband niya na minsan na rin siyang sinaktan noong mag-asawa pa lamang sila. She's so confused about the acting of Lino dahil ang kilala niyang Lino ay hindi marunong ngumiti at mag-appreciate. She doesn't expect na makikinig din si Lino. Although, ang alam niya ay baka bulyawan at saktan na naman siya nito. But now, he's different than before. Why? I would never be. There's no reason para magalit ako. Pinalaki mo sila ng maayos at lubos ako nagpapasalamat sa'yo. At proud na proud ako sa'yo.
Siguro it's all destined for what happened before dahil malaking pagbabago mo and I deserve it too na iniwan mo ko. No one's deserve to be left alone, Lino. Ayoko rin naman na iwan ko noon dahil mahal na mahal kita sa kabila ng mga ginawa mo sa akin. Pero wala akong choice. Napagod din ako, pinili ko magpakatatag at lumaban dahil asawa mo ko noon. Inintindi kita kahit nahihirapan ay pinilit kong intindihin ka. Dahil paniguradang may dahilan ka naman kung bakit mo nagawa yon. Noon sa airport, bago kami umalis, gusto kong tumakbo palapit sa'yo at sabihin na hindi na ako aalis. Pero na-realize ko na kailangan ko rin magpahinga at magkaroon ng tahimik na buhay na wala ka. At yun ang araw na pinakawalan kita at pinili kong magpatuloy maabot ang lahat ng aking mga pangarap. Hindi ko alam na buntis na pala ako noon. She's still crying. Maingat na hinawakan at hinaplos ni Lino ang mukha ni Thelma at pinunasan ang mga luha niya gamit ang hinlalaki nito. Siya ay dumaan sa maraming unos at kapighatian, ngunit tignan mo siya. Siya ay nakatayo pa rin at nakikipaglaban sa kanilang mga anak. Nakangiti si Thelma pero ibang ngiti niya ngayon. Ngumiti siya ng mahina pero this time iba na yung mukha niya, nakangiti pero yung mata niya hindi. Yung kanina, may nakabanggaan akong batang lalaki at kamukhang kamukha ko siya. Siya bang isa sa kambal natin? Nagtatakang tanong ni Lino kay Thelma dahil bigla niyang naalalang batang lalaki na kanina tinawag siyang pangit. Tumango naman si Thelma. Yes, he is. Nagkita na pala kayo. Actually, nandun siya kanina at nakaupo kung saan ka nakaupo kanina. Tumango naman si Lino. Hindi na niya binanggit pa ang nangyari kanina dahil paniguradong malalagot siya kapag kinuwento niya na nakipagtalo siya sa sariling anak niya kanina. Kaya naman pala ibang pakiramdam ni Lino sa batang yun kanina. Pero hindi niya talaga mapigilang mainis dahil tinawag siyang pangit kahit hindi naman totoo. Ano ang full name nila? May hinang tanong ni Lino at lumapit ng konti kay Thelma. Clara May Rojas Gamos and Meljan Kim Rojas Gamos. Like what I said earlier, mas nauna kong pinanganak si Meljan at huli si Clara. She loves calling her kuya kahit kambal sila, she said. Napatango-tango naman si Lino sa kanyang narinig, lalong-lalo na mga gamit din pala ng kambal ang apelyido niya. What a beautiful name and you use my surname. Mahina, ngunit masayang sabi niya. Natawa naman si Thelma sa sinabi ni Lino. Dahil ayokong ipagkait ko sila sa'yo. I don't want them na lumaki at hindi makikilalang ama nila. I don't want the others to bully them na wala silang ama at baka isipin nila na totoo yon. At karapatan mong malaman ang tungkol sa kanila dahil ikaw pa rin ang daddy nila, Lino. Ikaw at ikaw. I already forgave you for the very long time. Napatawad na kita dahil yun lang naman ang mas matibay na higanti ko sa'yo. Ang patawarin ka sa lahat ng ginawa mo sa akin noon. Pagpapaliwanag nito sa kanya, hindi na napigilan pa ni Lino ang kanyang sarili at mabilis niyang niyakap si Thelma. Nagulat si Thelma sa ginawa ni Lino at mas lalo pa siyang nagulat dahil inalikan din ni Lino ang noon niya. Hindi ko alam kung bakit pero nakahanap ako ng kapayapaan sa mga bisig ng taong mas nanakit sa akin noon. Hinayaan na lamang ni Thelma ang pagkakayakap ni Lino sa kanya. Tara na sa loob. Gusto ko rin makipagbanding sa kambal natin. I can't wait to let the other know na may anak tayo. Masayang banggit ni Lino. Humiwalay si Thelma sa pagkakayakap ni Lino sa kanya. Please, wag mo na ngayon. Ayoko maikalat ang buong mukha nila. Ayokong pagkaguluhan sila. I want to protect our kids. I still want them to have some more privacy. Masyado pa silang bata. Huwag mong isipin na hindi ako proud na makilala sila ng ibang tao. Ang akin lang ay gusto kong protektahan sila at maging ligtas. Please, all I want is the privacy and peaceful life. Anong mangyayari ngayon nakapagpatawaran na si Lino at Thelma? Anong gagawin ni Lino ngayong nalaman niyang may anak sila ni Thelma? Simula na ba ito para sa pagbabago kay Lino? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.